I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. If there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, si Brother Joe ito ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, kayo po ay binabati ko ng God bless you. At alam natin na sa panahon ito ay marami tayong mga iniisip na pagkakaabalahan sapagkat yung tinatawag na bear month ay nandyan na, just around the corner. Meron nang babasahin dito sa Isaiah chapter 14 verse 12. Beginning verse 12 hanggang dito sa 15. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depth of the pit. God bless His word.
Ang Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15, ito'y exclusively para kay Lucifer lang. Sino si Lucifer? Bright morning star. Lucifer, yung Lucy ay meaning bright o ilaw o liwanag. Sa Spanish nga, Lucy is ilaw. So si Lucifer, isa siyang archangel. But now, he's a fallen angel na tinatawag na adversary, Satan, accuser, tempter, thief, devil, dragon, Beelzebub, at iba pang mga katawagan sa kanya. Lucifer, he was a fallen angel. In verse 12, na binasa natin. Kaya makikita natin dito, saan ang galing yung tinatawag na Lucifer o sun o bright morning star? Siya po ay isa sa mga watchers. Ang tawag doon na ay watchers. Isa siya sa mga watchers ng buong constellation ng universe. Buong planetary systems ng universe. May mga tinalaga ang Diyos na mga watchers dyan. At si Lucifer ay watcher siya. Saan? Constellation ng Polaris. O yung Big Dipper. Yung Polaris is a 433 light years from Polaris to Earth. So light years yun. Thousands of years, maybe, na bago makarating sa speed of light. At itong makikita natin yon sa Northern Hemisphere, ang tawag doon ay North Star or the Morning Star. Na ito ang kinikilala ng ibang mga nabuhay na tao sa party na yon, yung mga Norsemen. Kinikilala nila na North Star. May mga kanya-kanya silang omen doon. Kanya-kanya silang paniniwala doon. Kahit yung mga taga-Tibet, kahit yung panahon ni Genghis Khan, Kublai Khan, yung Northern Hemisphere na yon na star na nakikita ron, ayun ang maliwanag sa gabi ang tawag ron, Morning Star o Lucifer. Ano ba mayroon doon sa constellation na yun? Yung constellation ng Ursa, minor constellation, na siyang Polaris, na mayroong Big Dipper, Small Dipper, connected yun. Siya ang watcher doon. Nung panahon na yun na ang Earth, ang nag-rule sa Earth ay si Adam. So sinabi rito sa verse 13, the causes of his fall, si Lucifer. Sinabi niya, I will ascend into heaven. Doon siya itinalaga ng Diyos para magbantay as watchers, pero he wants to overtake heaven. And then pangalawa sinabi niya, I will exalt my throne above the stars of God, above all every angels of the Lord, above sa mga cherubim, seraphim, at iba pang mga angels na nagwo-worship sa Panginoon. He wants to be above all of them, even all archangels, tulad ni Michael the Archangel, Gabriel the Archangel, tulad ni Raquel the Archangel, at iba pang mga archangels na binabanggit ng Bible. Lucifer wanted to sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Bantay lang siya, di ba? Watcher. Pero he wants to sit. He wants to lead a group of angels sa gagawin niyang rebellion.
Yung tinatawag na sides of the north na yon, ay yun ang tinatawag na North Star, which is na binanggit ko na Polaris. Yun. Dun siya. Hindi siya basta-basta nakakarating sa Earth, sapagkat merong dahilan kung bakit siya napunta sa Earth. Gumamit siya ng portal. Merong tinatawag na 3 portals, each every south, east, west, north. West, east, south, north. Merong mga portals yan. Subalit, He made His way na makababa sa earth. Although ang earth ay pinamumunuan ng isang pangalan ni Adam na siya ang prince of this world. Siya talaga ang itinalaga ng Diyos sa earth, si Adam. Sabi rito, sinabi niya rin sa verse 14 ni Lucifer, I will ascend above the heights of the clouds. Sino lang ho yung na nando sa clouds, na kinuha siya do sa Mount of Olive, inakit sa langit? Di ba ang Panginoon Kristo? At pagbaba niya, nasa clouds din siya, di ba? Si Lucifer, he wants to ascend above the heights of the cloud. Ibig sabihin, gusto niya na siya ang tinatawag na Son of God. Not the Lord Jesus Christ. Na siyang tinatawag na Logos o Word of God. Maraming nagpapanggap na ganyan na sila ay anak daw ng Diyos, di ba? So, kung may nagpapanggap na mga gano'n, siguradong si Satanas yun. Sapagkat si Lucifer, na tinatawag na Lucifer, Satan, na adversary ng kabutihan, ay nagnanais na palitan ang posisyon o ang Panginoong Hesukristo. Maraming ganyan. Na sinasabi sila raw ang anak ng Diyos. Pero katotohanan ay hindi. Natural hindi. Si Satanas lang ang may kagustuhan na siya'y maging Son of God. I will be like the Most High. Ayun ang huling niya. Gusto niyang gawin sa rebellion niya. Gusto niya maging Diyos. Dahil alam niya, kapag nandun na siya sa heaven, he will control every spirits na nasa heaven o every angels na nasa heaven. Ikalawa, Lucifer and his angels brought down to Sheol, yung kalalagyan nila. Meron silang kalalagyan sa rebellion na ginawa nila. Jesus said in Luke chapter 10 verse 18, and Jesus said to them, I saw Satan, which is Lucifer before, I saw Satan fall like lightning from heaven. Ibinagsak. Ibinagsak siya. Sinong bumagsak sa kanya? Natural. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang Panginoon Kristo. Luke chapter 10 verse 19, Jesus gave us authority, tandaan ninyo, to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Scorpions, serpents, mga evil spirits yun. But this is the most important sa ating mga Christian, sa ating mga nanampalataya. In Luke chapter 10 verse 20, Jesus said, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits or evil spirits are subject to you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Kasi hindi lahat nagpapalayas ng mga demonyo, masamang espiritu o nagpapagaling ay sa Diyos. Sinabi niya na maraming lalabas ng mga false prophet, magpapagaling pa nga sila, magpapalayas ng mga demonyo. Subalit hindi nakasulat ang pangalan sa langit. Sabi, magalak tayo if our names, because our names are written in heaven, sa book of life. Kaya yung mga nagmamalaki, nagsasabi, kaya kami marami sa grupo namin, sa bilang namin, sapagkat nagpapagaling kami ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, pero makikita nyo sa doctrine nila, si Jesus Christ ay kasumpa-sumpa sa kanila. Ayaw nila kay Jesus Christ, ayaw nila si Jesus Christ na Son of God, Son of the Living God. Sa halip, yung nagtatag ng mga religion nila o nasama nila, siya yung tinatawag nilang Son of God.
which is wrong, sapagkat si Jesus Christ lamang ang Son of God, Son of the living God. The Word became flesh. He was the Son of the living God na nagkataong tao, naging Son of Man. At umakyat sa langit at muling magbabalik. So Jesus said na mag-rejoice kayo because your name are written in heaven. And then, how Satan entered the world? Di ba dati, ang ganda ng harmony ng sanlibutan, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang mga animals, and then in the sixth day, God made human beings, so man, fully formed man, wala pang kamuwang-muwang, walang kasalanan. And then how Satan did manage to enter the world? He uses a portal. Parang sinasabi ng Bible yan when you open up a box, Pandora's box, and then they're gonna come out. Ganun na nangyari. There are portals. Ngayon ang mga portals ng mga evil spirit para makapasok sila ay yung masasamang tao na pinagaharian nila. Sapagkat we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, rulers, power of darkness in high places. Sinabi na Apostle Paul, yun ang kalaban natin sa Ephesians. Sa Ephesians na nakasulat yun. So dito makikita natin sa John chapter 10 verse 1, Jesus said, remember this, Jesus said, he emphasized na para malaman natin kung saan pumapasok o dumarating itong mga evil spirit na to. John chapter 10 verse 1, most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, which is the portals, the same is a thief and a robber. Yung tinatawag na door, sheepfold door, yun ang daanan. And who is the way? Who is the door? Jesus said, I am the door. Jesus said, I am the door. He is the way also. Jesus Christ he didn't consider himself as a portal, but as a way, a door and a way for eternal life. But whoever climbs up some other way, this is the portals, the same is a thief and a robber. Ano yung mga thief and robber? John 10:10, the thief does not come, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come, Jesus said, that they may have life. Tayo yun, na magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. And that they may have it more abundantly. Masaganang buhay, buhay na walang hanggan. At maligayang buhay habang nandito pa tayo sa sanlibutan ito. Sino ang nakapasok doon sa Garden of Eden na siyang naging saninang pagbagsak ng tao sa kasalanan, kaya nagkaroon ng kasalanan ang tao, ang sanlibutan, at ang kasalanan ng pumuksa at sumira sa magandang ginawa ng Diyos na creation? Sino? Sapagkat sa Bible mababasa natin na yung serpent, yung ahas, ang pinakamatalino, siya ang nagtumukso kay Eve. But actually, hindi talaga mismo si Satan yung, but ang head niya ay si Satan. Siya na mismo ang nag-utos sa kanya. Yung serpent na yon, ang pangalan niya ay si Gadriel. Si Gadriel, ito yung oral tradition na sinasabi ng mga Hebrew people noon na nakasulat sa Book of Enoch o yung sa Hebrew ay si Hanuk. Na ginamit din na reference ni Jude, ginamit din na reference ni Apostle Peter, ginamit din na reference ng sumulat ng Revelation. Maging si Apostle Paul. Sapagkat nung panahon na yon, ang Book of Enoch ay sikat, subalit hindi sinama ng mga Septuagint scholars para isama, sapagkat nakakatakot ito talaga. Precise yung mga tinuturo, tsaka may mga ibang mga pangalan na nilagay. So sinabi roon na sa 200 na watchers ay sila ang bumaba sa earth, sila ang sumira sa plano ng Diyos
Dahil sa kasalanan, dahil sa panunukso kay Eve, at yung mga dumami na mga tao, nagkaroon na ng mga tinatawag na intermarriages between the fallen angels and the human, mga female ng mga tao, nagkaroon sila ng anak na tinatawag na Nephilim, na mga giants. At nung mga giants na yon, sila yung mga matataas, malalaki talagang giants, nakakapang-move sila ng mga mabibigat na bato o mga bagay. Nakakagawa sila ng mga sarili nilang kung ano mang gustong gawin nila. Sila ang nag-rampage sa earth. At nung dumating na yung bahan ni Noah, sila yung mga namatay. Yung mga giants na yon, hinigo pa ilalim ng whirlpool, yung baha matapos na humupa, which is the Bible na binanggit ko pa nung una, na nandun. At yung mga spirit nila, hindi pwedeng pumasok sa langit dahil sila ay mga hybrid ng fallen angels at ng tinatawag na mga humans. So ang nangyari ay sila ay nasa earth lang paikot-ikot, just like a roaring lion seeking someone to whom they may devour. Sila yung mga evil spirit na pumapasok sa mga katawan ng tao, pumapasok sa mga katawan ng tao at nangiimpluwensya sa mga tao, sa mga kasama na ginagawa nila. So makikita natin dito na si Eve, ang kausap niya ay si Gadriel na isang reptilian. Parang Grace, parang yung mga pinapakita mga nasa UFO. It doesn't say it's UFO, but it's gray. It's reptile ang itsura niya, reptilian. They pop out in a portal of the Garden of Eden. Bakit kamo? Wala pang salita noon. Wala pang verbal. Kaya walang salita. Hindi natin alam kung anong salita o lingwahe ni Adam and Eve. Pero ang salita talaga na ginagamit, ang communication na ginagamit ni Adam tsaka Eve sa bawat isa ay mental telepathy. Pati si Adam, ang ginagawa niyang pakikipag-usap sa mga animals ay mental telepathy. At kapag kinakausap na siya ng Panginoong Diyos, ay mental telepathy also. Nagkakaroon ng channeling. Wala pang kasalanan nun. Ganun ang usapan. Subalit nung makita netong Gadriel na to na siyang reptilian, na si Eve, ay nagkakaroon ng tinatawag na parang moments of nagpapantasize siya sa isang puno na yon, and then it opened up the portal. And then attempt niya si Eve. And then, pumasok ang kasalanan sa lahi ng mga tao sa buong mundo. He appeared to Eve as a reptilian or serpent. At hindi lang yon. Nagpasukan na kagad yung mga fallen angels sa Garden of Eden. After that. Subalit yung portal na yon, nakababa na yung mga fallen angels sa earth, di ba? Yung portal na yon na ginamit na daanan ng mga fallen angels, sinarhan ng Diyos sapagkat naglagay siya ng isang cherubim na mayroong espadang umiikot, binantayan. Pero yung mga fallen angels nagkalat na sa earth. Si Penemue ay siya naman na nagturo sa mga tao about religion. Na ang itinuro sa mga tao ay sambahin ang hindi tunay na Diyos. Tulad ng mga demonic demonic worship, mga voodoo, yung mga false belief na yan. At pumasok na si Sem Yasa, siya ang nagturo sa mga tao ng witchcraft. Siya rin na nagturo sa mga tao ng tinatawag na yung mga halaman na ginagamit sa pag-witchcraft. Tulad halimbawa ng sage na halaman, yung Jerusalem sage, yung parang tuyong kulay maputlang green na halaman. Yun ang tinuro niya sa mga tao kasi yun ang ginagamit nilang pang bukas ng portal. Kaya kayo, kung kayo nagsusunog kayo ng sage na halaman na tuyo, akala nyo pampablessing sa bahay nyo, ginagawa ng iba yan.
gusto nilang palayasin yung mga masasamang espiritu sa galing sa bahay nila. Hindi ho lalayas, hindi ho. Kasi yung sage na yon, yung lalo na yung mga halaman na yung mga roots na yung mga dahon, yung ginagamit sa pangkukulam, sa witchcraft,